Alam mo, kapag nag-i-scroll ka sa social media o kaya pumasok ka sa isang karaniwang Zoom call ngayon, di ba? May nakasanayan na tayong expectations kung ano yung mangyayari. Oo naman, inaasahan mo, makakakuha ka ng digital na impormasyon, mga pixels sa screen. Tama. O kaya audio waves, updates mula sa mga kaibigan, o minsan isang nakakabagot na meeting lang sa trabaho. Yung karaniwang araw-araw na nangyayari online. Eksakto. At lahat ng iyan, pwedeng ipaliwanag ng siyensya. Laging may logical na paliwanag. Pero paano kung yung dumaan sa wifi mo ay hindi lang simpleng data? Wait, paanong hindi simpleng data? Parang ganito, paano kung ang boses na naririnig mo mula sa speaker ng laptop mo ay sinasabi nilang nagdadala ng literal na himala? Mula sa isang probinsya sa Pilipinas, tatawid ng karagatan, direkta sa sala ninyo. Grabe, nagbabago agad yung buong usatan kapag ipinasok mo na yung salitang himala sa loob ng cyberspace. 'Di ba? Ang nakakabilib dito ay kung paano ito nagsisilbing isang napakawiling pag-aaral kung paano ba nagsasanib yung tradisyonal na paniniwala at yung makabagong teknolohiya tulad ng Zoom. Kasi sanay tayo na ang internet ay isang makina eh. Oo, pinaka-logical na imbensyon ng tao. Tapos biglang gagamitin mo siya para sa isang bagay na medyo labas na sa saklaw ng siyensya at medisina. Nakakabaliw isipin. At iyan mismo ang bubusisihin natin sa malalimang pagsusuri natin ngayon kasi may mga hawak tayong napaka-interesanting materyales tungkol sa buhay at mga pahayag ni Narciso Olalo. Isang kilalang faith healer. Oo, meron tayong kopya ng mismong curriculum vitae or CV niya, tapos may mahabang video transcript tayo at mga detalya mula sa isang Facebook post noong April 28, 2026. At ang daming laman yan ha. Sobra. Pero lilinawin ko lang agad sa'yo na nakikinig sa amin ngayon, hindi tayo nandito para humusga ha. Wala tayong i-debunk at wala rin tayong ipupush na kahit anong paniniwala sa inyo. Tama. Ang gusto lang talagang natin intindihin ay kung paano gumagana ang isip at yung proseso ng isang tao na nag-aangking espiritual na instrumento habang ginagamit niya yung parehong teknolohiya na ginagamit natin pang Netflix araw-araw. Ayun nga eh. At kung titingnan mo yung CV niya, hindi siya yung typical na resume na naglilista ng kung saan ka nag-aral o corporate experience mo. Walang nakasulat na marunong siyang mag-Microsoft Word. Walang ganon. Ang nakasulat doon, siya raw ay itinuturing na numero unong instrumento na pinili ng Diyos. Wow! Numero 1. Oo. At ang bigat niyan kasi may kalakip itong napakahigpit na panuntunan mula raw sa mensahe ng Diyos sa kanya. At ito yon, bawal siyang maningil kahit isang sentimo. Line? Totoo yan. Pero bukod doon sa pagiging absolutely free, may isang linya doon sa dokumentong pinamagatang, manggamot at mangaral na napaulit-ulit kong binabasa talaga eh. Ano yung part na yon? Ito raw yung mismong utos sa kanya ng Diyos. Sabi rito, teka, babasahin ko manggamot ka at mangaral. Boses pa lang ang marinig nila sa'yo. Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang nanggagamot. Medyo malalim yun ha. Ako ang nagpapagalin pero ikaw ang nanggagamot. 'Di ba? Okay, himayin natin ito. Kasi nung binasa ko ito, naisip ko agad yung konsepto ng mga delivery riders, parang Grab o Foodpanda. Wait, paanong delivery rider? Isipin mo, ikaw umorder ka ng pagkain sa app. Pagdating ng rider sa bahay mo, hindi naman siya yung nagluto ng pagkain. Dun sa kusina, di ba? Oo, tagadala lang siya. Tagapaghatid lang siya. Dito sa sitwasyon ni Ulalo, hindi siya yung chef na gumagawa ng himala. Ang Diyos yun. Si Ulalo, tagapaghatid lang, gamit ang boses niya. Kumbaga, siya yung rider na nagdadala ng order na kagalingan sa pasyente. Ah, gets ko. Nakukuha ko yung ibig mong sabihin dun sa delivery rider analogy. Pero kung hihimayin natin yung teolohiya na nakasulat dun sa mga dokumento, mas komplikado pa dyan ang trabaho niya eh. Paano naging komplikado? Kasi sa Grab, kapag naibigay na sa'yo yung pagkain, tapos ng transaction, di ba? Kakainin mo na lang yun eh. Oo, bayad, tapos na. Pero sa pamamaraan ni Ulalo, may mabigat na responsibilidad na nakapatong doon sa customer o sa mismong pasyente. Hindi pwedeng umupo ka lang. May kailangan silang gawin. May 3 malinaw na hinihingi ang Diyos ayon sa Kanya. Una,
pagsisisi sa kasalanan. Pangalawa, pagbabago ng buhay Kristiyano. At pangatlo, matinding pananampalataya kay Jesus Christ. Okay. Oo nga, no. Ibig sabihin, kahit dumating pa yung rider bit-bit yung himala mo, kung hindi ka nakapaghanda sa bahay mo, kumbaga kung wala kang pagsisisi at pananampalataya dun sa puso mo, hindi magiging matagumpay yung pagpapagaling. Eksakto. Hindi ito parang magic trick na pwede mong panoorin lang sa gilid ng walang ginagawa. Kailangan talaga ng aktibong partisipasyon nung tanggap. Ang talino rin nun kasi inilalayo niya yung kredito sa sarili niya eh. Oo, pinoprotektahan niya ang sarili niya mula sa mga taong sasabihin na, "Uy, si Olalo ang nagpagaling sa akin." Malinaw sa mensahe niya na isa lamang siyang kasangkapan. Isang conduit lang siya. Pero paano naman yung mismong proseso niya? Kasi kapag nagbabasa tayo tungkol sa mga faith healers noon, ang madalas na kwento ay pupunta ka pa sa isang bundok, pipila ka ng napakahaba, tapos may itatapal na kung anong dahon sa likod mo. O kaya hahawakan yung mismong parting sumasakit sa katawan mo. Oo, yung physical talaga yung interaksyon. Pero nakita natin sa CV niya, grabe, napaka-aktibo siya online. May YouTube channel, may Facebook Live, may blogger pa siya, at Instagram. Very modern? 'Di ba? At dito pumapasok yung tinatawag niyang power of mind. Ayon sa kanya, kaya niyang makita yung buong kwento ng buhay ng isang tao kapag nakausap niya lang, Kahit sa screen lang? kahit nakausap lang. Nakikita niya yung mga kasalanan mo, nakikita niya ang mga patay, at nahuhulaan din daw niya ang mangyayari sa hinaharap. Diyan talaga nagiging malabo yung linya sa pagitan ng tradisyonal at moderno. Kasi kung iisipin mo, yung mismong konsepto ng power of mind na kaayang tumawid sa espasyo at oras, perpektong tugmayan sa kalikasan ng internet. Oo nga, no? Ang internet kasi wala namang pakialam yan kung nasa kabilang kanto ka o nasa kabilang ibayo ka ng mundo, di ba? Tama, data pa rin yun eh. Para kay Ulalo, yung spiritual na kapangyarihan niya ay ganun din. Ang boses niyang dumadaan sa mga fiber optic cables, hindi daw nababawasan ng bisa kahit milya-milya pa yung distansya. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan natin ngayon kasi napapaisip talaga ako. Dati, para maranasan mo ang isang himala, kailangan mo ng pilgrimage, 'di ba? Kailangan mo maglakbay ng ilang araw. Maglakad, magsakripisyo ng pisikal para lang makarating doon sa banal na lugar. Ngayon, ang pilgrimage pala ay isang pag-click na lang ng link sa isang Zoom invite. Oo, magla-log-in ka lang. Paano gumagana yung pagpapagaling sa pamamagitan lamang ng boses sa isang Zoom call or Facebook Live? Nasaan na yung limitasyon nung power of mind na ito kung yung kausap mo ay nasa kabilang panig ng mundo tapos minsan naglalag pa ang connection ninyo? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong talaga. At yan din yung paradox ng teknolohiya at spiritualidad natin ngayon eh. Kasi imbes na sirain ng teknolohiya ang paniniwala ng tao sa milagro, ginamit pa itong mismong tulay. Paanong tulay? Batay sa mga dokumento niya, ang espasyo at distansya ay hindi talaga hadlang. Kung ang Diyos daw ay nasa lahat ng dako at ang internet ay global, sa pananaw ni Olalo, yung Zoom ay isa lamang modernong kagamitan na ipinagkaloob sa kanya para mas mabilis maihatid yung mensahe at boses niya dun sa mga mananampalataya. Kahit nasaan pa sila. Oo, nasaan man sila sa mundo. Yung boses niya na naghahayag ng kasalanan, yun na yung nagiging connection nila. Madaling sabihin iyan in theory, na kayang gumana ng himala sa Wi-Fi kung simpleng ubot-sipon o pananakit ng ulo lang siguro yung pinag-uusapan natin. Oo, yung mga minor na sakit. Pero paano kung literal na buhay at kamatayan na ang nakasalay? Kasi dito papasok yung pinakadramatikong kwento sa lahat ng binasa natin sa mga materyales. Ito yung nangyari sa pagitan ng Pilipinas at Australia. At grabe talaga yung detalye nito Oo. Ito yung pwede nating tawagin na ultimate test nung kanyang distance healing claims. Kasi life and death na ito eh. Ganito yung kwento para sa inyo na nakikinig. Batay doon sa Facebook post natin at sa video transcript, may isang babaeng nagngangalang Ellen Bulandres na nakatira sa Australia. Tapos,
Bandang 1:00 daw ng madaling araw doon sa kanila, nagkaroon ng emergency. Napakaalanganing oras pa. Sobra. Yung pamangkin ni Ellen, anak ito ng kapatid niya na wala pa yatang 10 taong gulang, ay aksidenteng nakainom ng lason. Lason mismo. Lason. Ang pangalan daw ng lason na spray ay San Repolyo. Nahulog daw ito doon sa bahay nila at dahil bata pa, inakala nung bata na Yakult yun. Naku, kasi pareho sigurong maliit na bote. Kaya ayun, ininom nung bata. Napakasakit isipin na isang napakasimpleng pagkakamali ng isang bata ay pwedeng mag-uwi sa trahedya agad. At doon sa transcript, inilarawan na isinugod kaagad sa ospital yung bata. Oo, nagpanik na yung pamilya. Bumubula daw ang bibig at nangingisay. Ang terminong ginamit pa nga nila ay nagkirig-kirig daw yung bata. Nagkirig-kirig, ibig sabihin nanginginig na ng matindi. Oo, dahil umepekto na agad yung lason sa katawan niya eh. Isipin mo na lang yung gulat at panik ng pamilya sa mga oras na iyon. Siyempre, tatawag sila kung kani-kanino para humingi ng saklulo, di ba? Hanggang sa nakarating yung balita kay Olalo dito sa Pilipinas bago pa siya matulog. So magkalayo talaga sila. Oo. At ang ginawa niya, nakiusap siya ng time team sa Diyos na iligtas yung bata. Tapos kinagabihan, habang natutulog siya, nagising daw siya mula sa isang panaginip dahil may narinig siyang napakalinaw na boses. Mula kanino? Mula sa tinatawag niyang best friend. Si Jesus Christ. Oo, yun yung tawag niya. Pero kakaiba yung mismong linya ng Diyos dun sa panaginip na ito eh. Wala itong halong biro Ito mismo yung nakasulat. Basahin ko yung mensahe. Sabi doon, best friend, ayusin mo ang antina para magkaroon ng picture sa TV at makikita mo din ang bata. Antena ng TV. Oo, at tumugon naman daw si Olalo na susundin niya ito. Nangako siyang aasikasuhin ito sa pamamagitan ng Zoom sa darating na linggo kasama si Ellen. Wait, teka, huminto muna tayo rito TV antena? Seryoso? Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit yan ang metapora, di ba? Tungkol sa sirang TV antena. Di ba kapag nagbabasa tayo ng mga kwento ng himala sa Biblia o sa mga lumang libro, madalas ang ginagamit na metapora ay tungkol sa pastol at tupa. O kanya pagtatanim ng binhi. Oo, o kaya liwanag sa gitna ng dilim. Mga classical na imahene. Pero TV antena, parang ang weird pakinggan sa unang basa. Weird talaga siya sa unang rinig, aaminin ko. Pero kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita mo yung talino ng metapora. Kasi isipin mo, ano bang ginagawa ng antena? Sumasagap ng signal. Eksakto. Wala naman itong sariling palabas. Sumasagap lang ito ng signal na nanggagaling sa isang malaking broadcasting station. Kung sira ang antena mo dun sa bahay o kaya naman nakaturo sa maling direksyon, malabo yung TV mo. Kahit na HD pa yung binabato nung station. Oo, kahit gaano pa kalakas yung signal, kung sira yung panagap mo, wala kang makikita. Parang nung bata pa tayo. Kapag hindi makita ng malinaw yung Channel 2 or Channel 7 sa TV, kailangan mong lumabas ng bahay, aakyat ka pa yata ng bubong, tapos iikot-ikutin mo yung mahabang bakal. Hanggang sa may sumigaw sa loob ng bahay na okay na, huwag mo na galawin. Oo, yung ganong eksena. Tama. At sa konteksto ng kwentong ito natin, ang signal ay yung mismong pagpapagaling na nagmumula sa Diyos, na inihahatid naman ng broadcaster na si Olalo. So si Olalo yung parang channel. Oo, pero para ma-receive iyon ng pasyente doon sa ospital sa Australia, kailangan maayos yung antena nila doon. At ayon mismo doon sa paliwanag sa transcript, dahil yung biktima ay bata pa, pababa yata ng 10 taong gulang, wala pa itong sapat na pangunawa para magkaroon ng sariling matinding pananampalataya. Sa bagay, bata laso na lang ang alam niya sa oras na yun. Kaya ang tanong, sino ang magsisilbing antena? Ang naging sagot doon, yung malakas na pananampalataya ng mga magulang at ng mismong pamilya ni na Ellen. Sila yung nag-ayos ng antena para pumasok yung himala. Pagaling ay literal na inilipat mula doon sa faith healer papunta doon sa tibay ng paniniwala ng pamilyang humingi ng tulong? Oo, at hindi lang yung basta-basta paniniwala May napakalalim silang dahilan para maging ganun katibay yung antena nila kay Olalo.
Anong dahilan? Kasi nabanggit din sa transcript na itong si Ellen ay hindi na bago sa pamamaraan niya. Si Ellen daw mismo ay nakaranas ng napakalubhang karamdaman noon. Ang paglalarawan pa nga sa kanya ay dati na siyang lantang gulay. Lantang gulay, ibig sabihin bedridden. Oo, hindi na makatayo, wala na raw magawa. Pero gumaling siya at bumalik sa normal na pamumuhay dahil din daw sa panggagamot ni Olalo. Kaya pala. Kaya dahil dumaan na sila sa ganyang matinding krisis dati, nang mangyari itong insidente sa bata at sa lason, hindi na sila nag-alinlangan. Nakatutok na agad ng tama yung antena ng buong pamilya nila. Ang ganda nung linya na nakatutok ng tama ang antena, parang ready to receive miracles na sila. Oo, naka-tune in na sila kumbaga. Pero alam mo, habang binabasa ko itong kwento ng lason at ng himala sa pamamagitan nitong Zoom na ito, may isa pang detalye na talagang bumasag sa expectation ko. Alin doon? Yung panaginip? Hindi. Kasi ina-expect ko, puro lang ito dasale. Puro power of mind at puro pag-asa na lang sa milagro habang umiiyak sa ospital. Pero may isang bahagi doon na biglang naging napaka-practical nung usapan nila. Halos medical nga eh. In a weirdly domestic way. Alam ko na to. Tinutukoy mo yung sariling karanasan ni Olalo sa lason, hindi ba? Oo. Ang galing kasi na ikwento niya roon sa transcript na dati, siya mismo pala ay aksidenteng nakainom ng lason. Nangyari na pala sa kanya mismo. Oo, at anong ginawa niya? Hindi na siya basta pumikit tapos nagdasal sa hangin. May mga napaka-physical siyang hakbang na ginawa. Tulad ng ano? Una sa lahat, hindi siya nagpanik. Tapos, pangalawa, at ito yung medyo sikat na first aid error minsan, hindi niya pinilit isuka yung lason mula sa tiyan niya. Na by the way ay isang lehitimong medical payo talaga. 'Di ba? Kasi sabi nung doktor niya, na kinuwento niya rin doon sa video, kapag isinuka mo raw yung asido o lason, lalo lang masusunog yung lalamunan at esophagus mo, pabalik, palabas. Kasi dadaan ulit dun eh. Eksakto. At ang pangatlo niyang ginawa, itong kakaiba, uminom daw siya agad ng gatas na may asukal. At sunundan pa niya ng gata ng niyog na may asukal din. Matamis na gatas at gata. At ang nakakabilib dyan, hindi lang ito naging kwentong nakaraan niya. Nung nalaman niya yung nangyari doon sa bata sa Australia na nakain nung spray na Sanpolyo, Anong ipinayo niya? inirekomenda niya rin sa kanila na dapat pinainom agad yung bata ng gatas na may asukal habang isinusugod nila sa ospital. Wow. Practical advice sa gitna ng dasal. Ipinapakita nito na may first aid procedure pa rin siyang pinapaniwalaan at ibinabahagi kahit pa nagkiklaim siya na kaya niyang manawagan para sa isang instant na milagro. Ito talaga yung paradox na gusto kong himayin natin ngayon eh. Kasi may kwento pa siya na noong nandoon na siya mismo sa ospital noon para magpagamot dahil nga doon sa lason niya, kinausap niya yung doktor niya ng harapan. At anong sabi niya sa doktor? Alam mo ba kung anong sinabi niya? Ang sabi niya, you do the right thing. You do the writing. Oo. Ibig sabihin, sige Doc, gawin mo yung medical na aspeto mo bilang doktor. Ikaw ang magsulat sa chart, ikaw ang magbigay ng dextrose o reseta ng gamot, trabaho mo yan. At mapapansin natin, ganun din yung sitwasyon nila dun sa bata sa Australia. Hindi niya sinabing iuwi yung bata? Hindi inutos ni Olalo na ilabas yung bata sa ospital. Nandun yung bata sa ward, nakakabit siguro sa mga monitor, nakasaksak ang IV line, tinitingnan ng mga nurse, habang yung pamilya naman ay patuloy na nagdadasal at nakikipag-ugnayan sa kanya para sa himala. Magkatuwang at yan ang madalas hindi naiintindihan ng marami, lalo na kapag pinag-uusapan yung faith healing sa modernong konteksto. Paanong hindi naiintindihan? Kasi inaakala ng mga tao na ito ay palaging labanan sa pagitan ng siyensya at pananampalataya. Na kailangan mong pumili ng isa at tuluyang iwan yung isa. Parang doktor ba o dasal? Black and white. Oo, pero sa karanasan ni Naola Lalo at nung pamilya Bolandres dun sa bata, hindi sila nag-aaway. Magkatuwang sila. Pinapaubaya nila sa ospital yung pangangalaga sa pisikal na katawan habang iniaasa nila sa pananampalataya yung mismong kaligtasan ng buhay. You do the right thing. Ang lalim nun pag inisip mo. Parang sinasabi niya na may hangganan ng kaya kong unawain bilang tao, kanya may gagawin ng medisina para suportahan ako. Pero ang huling desisyon, yung huling hatol, kung mabubuhay o hindi, ay nasa Diyos pa rin.
At base sa kwento, naging maganda ang resulta ng pagsanib na yun. Oo, kasi sa dulo ng transcript natin, inilarawan nila na yung bata ay nakaligtas, buhay na buhay, ayon mismo sa nakita nila nung nag-video call sila. At tinawag pa nga nila itong pangalawang himala para sa pamilya nila Ellen. At dahil doon, isipin mo kung gaano mas lalong tumibay yung sistema ng kanilang paniniwala. Para sa pamilya nila, napatunayan na ang teknolohiya ng tao, mapa mga doktor man yan, ospital o yung Zoom calls na ginamit nila, ay hindi hadlang. Mga kagamitan lang sila. Oo, mga kasangkap din na pwedeng gamitin ng Diyos para sa isang banal na intervensyon. Alam mo, malaking pag-ikot ito mula doon sa kung paano natin sinimulan yung malalimang pagsuri natin kanina eh. Oo, galing tayo sa simpleng data. Sinimulan natin sa ideya ng internet at pixels sa screen, tapos napunta tayo sa analogies ng delivery riders, tapos nag-usap tayo tungkol sa sirang TV antenna sa bubong, hanggang sa napunta tayo sa pag-inom ng gatas na may asukal. Ang dami nating dinaanan. Pero kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, nakikita natin ang isang napakalinaw na larawan eh. Kung paano umaangkop ang pananampalataya sa nagbabagong panahon natin ngayon. Hindi ito naiwan sa nakaraan. Hindi pala kailangang iwan ng tao ang mga sinaunang paniniwala niya dahil lang meron na tayong fiber optics o artificial intelligence o Zoom. Nakita natin kung paano inihayag ni Narciso Olalo ang sarili niya, hindi bilang kalaban ng medisina, kundi bilang isang espiritual na instrumento. Na nakikiayon din sa mundo. Oo, gumagamit siya ng lahat ng modernong plataforma, maging YouTube man yan o Facebook, para patunayan na walang distansya ang hindi kayang tawirin ng pananampalataya. At yan ang pinaka-fascinating na aspeto ng human behavior natin. Hindi ba? May matindi kasi tayong pagnanais na ipaliwanag at kontrolin ang buong mundo gamit ang siyensya at teknolohiya. Lahat gusto natin may formula. Totoo. Pero kapag dumating yung sandali na ubos na ang ating kaalaman, kapag nakaharap na tayo sa mga bagay na hindi na natin makontrol tulad ng aksidente, kusang bumabalik ang isip natin sa pinaka-basic na instinct natin bilang tao. Alin doon sa mga instinct natin? Yung humanap ng kapayapaan sa mga bagay na mas malaki kesa sa atin. At ito yung gusto kong iwanang tanong para sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Sige, pakinggan natin yan. Isipin mo ito. Sa panahon natin ngayon kung saan ang bawat impormasyon, gamot at ekspertong medikal ay abot kamay na sa internet, bakit kaya ang isip ng tao sa oras ng pinakamatinding krisis at desperasyon ay may likas pa ring pagkauhaw na humanap ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya? Tulad nung pagkalason dun sa Australia. Oo, bakit mas pinipili nating idaan ang pag-asa sa pamamagitan ng isang simpleng pagpikit, panalangin, at paniniwala sa isang milagro kahit pa nasa loob tayo ng pinakamodernong ospital? Grabe, nakakakilabot na isipin na sa kabila ng lahat ng high-tech na imbensyon natin, ang internet ay naging isa lang napakahabang digital na rosaryo para sa mga naghahanap ng sagip sa oras ng pangangailangan. At yan ang hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong data. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentuhan at malalimang pagsusuri na ito. Ikaw na nakikinig, ipagpatuloy natin ang pag-usisa sa kung paano gumagana ang ating mundo, physical man yan o espiritual. Laging magtanong. Panatilihing bukas ang isipan at laging humanap ng bagong matutunan. Hanggang sa susunod na usapan natin.